Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalot, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapumunga, at inilalarawan na naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasalamatan at papurihan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sigurado ako na may kanya-kanya tayong mga iniisip ngayon, kanya-kanyang moods, kanya-kanyang mga nararamdaman. Kung kaya't pwede bang lingunin natin ang bawat isa? Sabihin natin, God bless you. Nakapagpangiti tayo ngayon. Di ba? Mas masarap diyan sa iyong kinauupuan kapag nangitian ka at nangitian mo rin ang iyong katabi. Kahit hindi mo kakilala. Amen? Tayo pong lahat masasabing tumanggap ng salita ng Diyos, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tayo pong lahat naghahangad na maging mabuting tao, gumawa ng kabutihan. Tama po? Ngunit ang Ebanghelyo po ay nagsasabi ng tatlong dahilan kung bakit hindi tayo minsan makagawa ng kabutihan. Kung bakit napakailap o napakahirap gumawa ng mabuti. Na minsan nagkokontra doon sa iyong kagustuhan na gumawa ng mabuti, pero sa panlabas, sa iyong kilos at sa iyong salita, parang may kontra. And it is frustrating. Nakakabigat ng kalooban o konsensya. Tatlong dahilan. Sumasagisag po o isinasagisag ng tatlong uri ng lupa na binanggit po sa talinhaga ng maghahasik. Ang unang dahilan po kung bakit tayo hirap na gumawa ng kabutihan ay dahil sa demonyo.
totoo ang demonyo. Totoo ang na may kalaban ang Diyos. Totoo na kung may mabuti, mayroon ding masama. At ito, pipigilan tayo na gumawa ng kabutihan. Nararamdaman yan minsan. Pero may pangalawa, hindi man kumilos ang demonyo para pigilan tayo na gumawa ng mabuti, meron tinatawag na mga pagsubok, kapighatian, kahirapan. Kaya minsan nahihirapan tayong gumawa ng mabuti dahil sa hirap. Kaya minsan ang resulta, gumagawa tayo ng kabaligtaran, ng kasamaan. Dahil sa hirap, sa hamon, sa krisis, yan ang ikalawang dahilan. Ikatlong dahilan, kapag tayo ay nalulong sa kayamanan, ganid, kapangyarihan. Kapag meron ka na nga, pero gusto mo pa, yun yung ganid. Yung iyong sobrang pagkalubog sa kagustuhan ng kayamanan. So kahit meron ka na, hindi ka naman naghihirap, wala ka namang krisis, hindi ka nagdaraho, pero gusto mo pa kasi eh. Gusto ko pa ng kapangyarihan, gusto ko pa ng kayamanan. Wala akong kasiyahan. Yan. Imbis na makagawa ng mabuti, magre-resulta ka sa paggawa ng masama. 3. Di po ba? Kung babalikan natin yung buhay natin, yan. Maaring yung isa mga dahilan, yun ang naging dahilan kung bakit tayo hindi nakagawa ng mabuti, bagkus nakagawa tayo ng masama. Sa kabilang banda, meron naman 3 biyaya kung sa bawat pagkakataon na gumagawa tayo ng kabutihan. Palagay ko ito, tibigyan natin ng tuon. Okay? Bagamat totoo, may mga dahilan kung bakit tayo napipigilang gumawa ng mabuti, eto namang kabila, ito yung mga dahilan dapat tayong gumawa ng kabutihan. Number 1, respeto o kapayapaan sa sarili. Kapag gumagawa ka ng mabuti at alam mo ito ay tugma sa iyong prinsipyo, you feel at peace. Payapa ka. Nandun yung respeto mo sa sarili mo. Minsan yun ang nawawala, no? Ang nakakabagabag minsan, yung parang pakiramdam mo, wala nang natitirang respeto ka sa sarili mo. Parang wala ka nang halaga, wala nang halaga buhay mo, sino ba ako? Pero every time na gumagawa tayo ng kabutihan, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, tugma yung ating kinikilos sa sinasabi, sa ating pananampalataya, sa ating mga pagpapahalaga, nakakaramdam tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. You feel good about yourself. At dahil doon, nandoon yung self-respect mo. The self-respect. Pangalawang dahilan kung bakit dapat tayo gumawa ng kabutihan, dahil ito ay magiging paraan para ikaw ay pagkatiwalaan ng tao. Kapag tugma ang kinikilos mo sa sinasabi mo, pagkakatiwalaan ka ng tao. If you walk your talk, if you're true with your words, pagkakatiwalaan ka ng tao. Sa panahon ngayon, yan ang mahirap hanapin. Aminin natin, ano? Ang hirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan. Kasi wala na sa itsura eh. Wala na sa amoy. Minsan yung kagandang itsura, kapogi, no? Ang gandang magdala ng damit. Sounds very good. Pero sa bandang huli, di ba? Nambubudol pala. Nanloloko pala. Yun ang nangihirapan tayong maghanap ngayon eh. Kaya the people that are closest to you, those are the people you trust. Not necessarily you love, but the people you trust. Yun ang medyo crisis natin ngayon. May crisis tayo sa kaperahan, may crisis tayo sa kapayapaan, pero may crisis din po tayo sa tiwala. Pagtitiwala. You will win the trust of people kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan. And the third and the last na biyaya, kapag tayo gumagawa ng kabutihan, tayo ay makakahawa ng ibang tao para gumawa ng kaparehong kabutihan.
tayo ay nanlulumo ngayon. Sabi natin, ang dami namang masama. Ang dami namang nangyayari sa paligid natin. Buti pa yung COVID-19, alam mo kung sino ang kalaban mo, alam mo kung paano mo lalabanan. Pero yung kasamaan, parang hindi mo alam, nasa likod mo na, nasa tabi mo na, nasa harap mo na. Hindi mo alam ang mangyayari sa susunod na sandali. Laghanap ang kasamaan. Anong kulang? Ang kulang po kasi, yung mga tao na nanghihikayat, nagbibigay ng lakas ng loob na gumawa ng kabutihan. Minsan yung kasamaan, ang daling makahawa eh. Nagmura siya, bigla kang napamura din. Nagsinungaling siya, nagsinungaling ka na rin. Kumupit siya, kumuha siya, kumupit at kumuha ka na rin. Ang bilis manghawa ng kasamaan. Pero maganda siguro po, tayo ay makahawa ng kabutihan. Kapag gumagawa tayong nababuti, hindi mo alam, ganun na lamang ang signal, ang puwersa ng kabutihan na iyong inihahawa doon sa iba. Tayo nandito sa misa dahil ang dalangin natin, Lord, sana po maging totoo ako sa aking mga salita. Panginoon, sana po maisabuhay ko ang aking pananampalataya sa iyo. Sana, Panginoon, lahat ng aking sinasabi sa loob ng simbahan, magawa ko sa labas ng simbahan. Nawa sa paggawa ng mabuti, maramdaman ko ang kapayapaan at respeto sa sarili ko. Na ako ay pagkatiwalaan ng ibang tao at ako mismo ay makahawa ng kabutihan sa mundong ito.